doon ka nakikita na doon pa lang meron na kagad na yung mga ano, yung ganyan na babae sa babae, lalaki sa lalaki, hayop sa mga tao. It's already sa ano yata yun, it's either Deuteronomy or ano, Ano, Leviticus. even Romans chapter 1, may Gano'n na narrative ano. sa Romans chapter 1. Kaya nga sabi ko ganyan, sabi ko ganyan, at least, kahit kasi si Trump, ano siya eh, very adamant siya sa ano, pag ini-interview siya, sabi niya ganyan, who is more powerful? It's not I, sabi niya ganyan, it's God. Kumbaga sa ano, kasi doon eh, takot yung mga taong Praise God magsalita at sa siya, mga, at siya ang oo. nanalo. Mm. Tapos meron siyang gagawing ratification of the law about gender. Correct. Dalawa lang. Mm. Praise God. Kaya nga ano daw eh, ang sabi, nagpadala daw ng sulat yata ang ating president sa kanya, congratulating him. Pero you know what he said to the Filipino community? Sabi niya ganyan, tell your President Duterte I like him. Kumbaga sa ano, yung sulat hindi pagkahaba-haba ng sulat ni BBM, nagpa-congratulate sa kanya eh. Nung makausap na yung Filipino community na inano niya, sabi niya, tell your president, sabi niya, alam niya, I like him. Nakalimutan mo. Tapos meron kasing vlogger na alam ko dati pro Duterte. Ngayon parang nagbalimbing na naging Marcos na siya. Tapos ano, ah, yung daw, ang dating close daw si Trump at saka ang mga Marcoses kasi yung Trump Tower was formerly owned by the Marcoses. Mm. Tapos pinalitan binenta yata kay Trump. So, and then nagpaabot din kasi ng congratulations si PRR, di ba? Kay Donald Trump. I think pinopoliticize lang din talaga ng mga tao. Oo. I think whether you are going to become the former president or verify kayo dating pagkakailan mo, do you have to drag over it? And then, seeing also na si Trump, yung mga nadaanan ko ngayong interview niya, mas mas godly na siya kaysa ibang Oo, naging correct. president. At saka sabi ko nga, siya yung kauna-unang US president na nagtalaga sa Jerusalem being capital of Israel, which is a feat by itself. Nobody has done that. He recognized it. Kaya maraming nagalit sa kanyang Muslim. Pero ang kagandahan kay Trump, hinawakan niya ang Saudi Arabia. Kaya di ba nung sa Saudi Arabia, if you heard that yung crown prince doon, pinakulong yung mga Saudi na nag-defraud sa ekonomiya ng Saudi. Pinakulong niya sa isang hotel, 5-star hotel. Doon lang sila at hindi lalabas hanggat di nila binabalik yung pera. Pinatay yata Yan yung, lahat yun. ha? Pinatay yata lahat yun. Yun. Ay, hindi nakaabot. Pero yun, ang alam ko, pinakulong sila sa ano, na news pa yun eh. Pinakulong sila sa isang 5-star, yung mga mayaman na nag-defraud sa ano sa ekonomiya, ng embezzle. Eh sa kanila ano yun eh. Especially kapag yung problema, 'di ba? We all know pag may problema sa Middle East, as much as possible, ban yan sa mga newspaper eh, hindi yan nilalabas eh. Pero yun hindi, nakaano talaga. Kaya nga takot sila dun sa ano na yun, sa Crown Prince na yun eh, masyadong matapang. Wala pa Nasaan sila? kaya sila? Wala pa. Diba? Baka nagpre-prepare pa ng mga maleta. Ayun, si Brother Evie Clark family. Ano ba yan? Hindi pa nakakalabas si Nika, meron na kaagad pa rin bagong bagyo si Opel. Parang Kaya nga nagmamadali talaga masyadong kawawa naman ang kawawa. matapos. Parang gusto matapos talaga ang Disyembre na lang hanggang sa XYZ. Tapos tawag nito? Tatlo yata kasabay-sabay Papasok pa lang si Opel. Palabas na si Nika. Sumusunod na si Opel. MNO pa na. Nasa MNO na tayo. Tapos na tayo kay ano eh. Kay So, Mika. Mika ba yun? Mika ngayon. Tapos Opel. letter N na tayo. So, let's start na po dahil it's Yes already po. getting Mm-mm. late. Tapos umaga na sa Pilipinas. It's
12:20 in the morning. And Yes po. it's raining. No, it's not. Okay. The title of our song is Upon This Rock. Napakinggan na ninyo itong kantang ito. Upon this, hindi pa po. Okay, ang scriptural basis niya ay sa Matthew 16:18. It was Mm. Jesus who said Peter na upon, and I Ah. tell you that you are Peter. Pero it's Yes. not actually Peter himself. Tinuro niya na upon and on this rock, kasi ang meaning ng kanyang pangalan, rock din, di ba? And upon The this rock, rock, yes. it's not him. I will build my church. And the gates Yun of ang hell ano ngayon. Oo. will not overcome it. Akala nila si Pedro Akala yung nila, yes. ano Akala sa nila. papa. Kasi Literal. it was not actually him being appointed here, being the Pope, being the first Pope of the church. Pero, compare in fact, dalawang statement ito eh. Although, ang pangalan ni Pedro ay rock, pero meron siyang isang minention na rock. And on this rock, hindi si Peter. I will build my church. And that rock, the foundation, the cornerstone, is none other than the Lord Jesus Christ. You can hear us, Sister Fe? Yes po, loud and clear. Loud and clear. Wow, loud and clear. May na-invite akong si Sister Tin, yung endorse sa atin from God's Grace to Jaira. I hope she will be able to join. And she's also inquiring about the service because Sunday at 10:30. Okay, let's hear the song. Ang Yes, singer po nito ay si Sandy Patti. Okay. Parang mababa naman yata yung boses. Mababa lang yung ano. Mababa Hindi, yung pero tama yung sinabi mo, Pastor, no? There's a misconception na the rock that he was referring to is Peter. Pero di ba sabi nga, siya yung ating foundation, which is a rock. Di ba? It's So you have to Jesus. be, it is Jesus who is the rock of our, Yes. rock of the church. At dahil dyan ay si Sister Faye ang kasi siya huli dumating. Punishment. Pastor, nag-message po si Badet, hindi daw sila makaka-attend kasi masama pakiramdam daw niya tsaka si Leon. Si Kendra po kasi nahawa sila kay Kendra. Pasama na lang daw po sa games. Right, okay. Sige, okay. Meron tayong bagong mag-attend si Sister Tintin. Ito yung i-usher natin dahil siya ay from God's Grace to Jaira. Hintayin lang natin saglit. Yes po. Nandiyan na siya. Bakit blanco yung mo, Pastor, slide mo? Sige. Hello, Sister Tintin. Good evening po. Welcome. Welcome po, Hello Sister po. Tintin. Hello Welcome po. po. Po sila. Saan kayo? Iba akong video. Nasa work pa Meron din? po akong... Opo. Sige lang po, pwede naman po wala natin ginagawa. Okay lang. Sige po. Okay. So, nandito si Brother, Thank you po. si Sister Fe, saka si Brother Jim. And then they are from Ajman. Hello So, po. si Sister Tintin po, God's Grace po, Jaira. And isama natin sila sa mga gawain dyan sa Nasa Ajman na po ako ngayon, Pastor. Dito po ako nasa. Yeah, very nice. Much better. Yes. Saan ka malapit? Sa may Saan ka Albustan, malapit? Albustan sa Bukal. Bustan. Sa ano po ako Albustan po. Oo. Sige, ibigay ko yung number mo kila Brother Ibig para ma-facilitate ka. Saan daw yun? Albustan? Saan banda yun? Saan yung banda, Brother Sa may Ibig? bus station. Bago pa Sa may kasi ako bus sa Ajman, Pastor, hindi ko kabisado. Sa may bus station lang? Malapit po Opo, malapit po ako sa bus station. Ay, di malapit Di ba sa may lang. yun? Dating Mona Lisa ba yun? O Lulu? Oo. Yung doon. Yung mga doon, 10-20 dirhams na yun. Di ba andun yung bus station? Oo. Today. Yes. Asa si Sister Cholet? Cholet? Or Masama din ang Cholet? pakiramdam ate.
Aba, Oo, ba't uso ngayon ang masamang pakiramdam dyan? oo. Saka ano, yung nangyari, si ano din, si Sister, di ba, Badet, ang buong Gacuspos family, wala din na yun. So, Karoon ng ano yan. oo. Dalawang araw Tapos, di pumasok si Kendra. okay. Anong So, sakit? Lagnat. Ate lagnat. okay, so let's begin by opening prayer. Mamaya na tayo mag-usap dun sa ating Yes po. Sige po, let us pray po. Heavenly Father, we honor you, we give you praise, we magnify your name. Father God, thank you po. Panginoon, sa araw na to, sa binigay niyong pagkakataon sa amin para magtipon ulit at mag-aral ng salita niyo, Father God. Also, Lord, bago po kami magpatuloy, nagpapalinis kami, Father God, patawarin niyo po kami, Father God, sa mga nagawa naming kasalanan, Panginoon. Magpapakumbaba po kami at nagpapalinis sa inyo through the blood of your Son, Jesus Christ, our Savior, our King. Father God, we also pray for Badet, kay Leon, kay Kendra, kay Sister Cholet, Panginoon, na meron pong karamdaman ngayon. We pray for their healing, Panginoon. Hindi po maiksi ang kamay mo para pagilingin din sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastor June. Bigyan niyo po siya ng fill him with the Holy Spirit, Panginoon, na yung pong ituturo niya ay nanggagaling lamang sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo rin po ang bawat isa ng wisdom and understanding sa pag-aaral namin, Panginoon, para maunawaan namin ang mga pag-aaralan namin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon. We honor you. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, any thoughts about this song that we just sang? I mean, here today, entitled Upon This Rock. May nakikita pa tayo sa ating Opo. screen. Papa. Yes po. Okay. Opo, So, opening prayer. so any thoughts about the songs? These are old songs, no, Pastor? Pag old songs talaga, yung they are very do sa mga lyrics, yung mga Mhm. ginagamit na lyrics, not so much about the tone or the rhythm of the melody, pero more on the lyrics. So parang talagang scriptural talaga siya based on the Bible. It Diba? goes to show, yung pumili ng song ay ano na din. May edad Wow. na. Di na nga ako nagsasalita, dinagdagan mo pa May edad na nga eh. Hindi, at least magandang term yung pagkakasabi. Ganun pa rin yun. Parang tinaas mo tapos bigla mo binitawan. Ibig sabihin may wisdom, may edad na. Yeah, Hindi, pero it goes to ito yung show. mga ito yung mga kanta na they don't care kasi ngayon ang mga kanta ngayon mas more on the upbeat, kung ano yung 'di ba yung melody. Pero here walang basta they're focused more on the lyrics itself based on the Okay. scripture. Thank you. Okay. Thank you. May assignment ako. Ay, Di ba nakaraan. yung may assignment pa si Belzebul at saka si Belzebul. Oo. So, i-share sa Kaya atin siguro Sister Jo. Yung Oo, kanyang kaya siguro assignment. nagkasakit si Badet, binigyan ng assignment ni Pastor. Oo. Dito, Sister Tintin, mayroon palang assignment. So, pag may Oo. assignment, mag-present. Ayan. Oo. So, I'm handing over you your honor the microphone. Opo. Pero huwag ka mag-alala, Sis Tintin. Hindi ka bibigyan ng assignment ni Pastor. May ano yan. May may tinitignan yan at kinikilingan. Okay? Ito yung pag nakakabasa ka ng Bible, pero ka nababasa na Beelzebub o Baalzebub. Okay? So, ito yung assignment. Ano daw pagkakaiba nila, if ever. So, ito yan. Beelzebub, also spelled Beelzebul or Beelzebub, and occasionally known as the Lord of the Flies, is a name derived from Philistine god formerly worshipped in Ekron. The name Beelzebub is associated with the Canaan god Baal. And siguro nabasa niyo yan, di ba? Yung nag-ano sila sa Mount Carmel, si Prophet Elijah, tsaka yung mga kampo ni Jezebel, si Baal. It is another name for Satan. Okay? He is known
in demonology, mo, meron palang demonology. Akala ko dermatology lang meron. Demonology as one of the 7 deadly demons or 7 prince of hell. Okay? Next slide, Pastor. Mag-i-inject na ako ng konti. We Sige, remember inject na lang. ang Ekron is one of the Yes, cities of the Philistines. Kaya ang correct. kanilang god sa city na iyon was Beelzebub. So Beelzebub. if we are going to consider right now the structure of our Philippine cities, may mga may mga gods din ang mga Philippine cities, no? Even if yung sasabihin na natin na marami sa atin na Christian, pero may mga patron saint na naka-assign Yes, patron doon. saints, oo. May mga celebrated at hindi lang Correct. venerated, no? So I think one of the things that we need to iniisip na naman ang assignment, no? One of the things that we need to explore in our places, especially yung place natin, si Sister Tintin, taga saan siya? Si Tintin, taga saan si Sister Tintin? Sa Saan po kayo Pinas sa po? Pilipinas? Basta, Apo. taga Mindanao ako, Lanao del Norte. Ay, asa ganit Ah. dahil asa sa Mindanao. Lanao del Norte, Bisaya. Lanao din kayo, Bisaya, dahil ni. Oh, di ba? Ah. Nagkita-kita rin doon. Okay, Lanao del Norte. I know that even if like, ano siya, are we going to say that majority are Muslims there? Pero may mga patron saint doon, di ba, Sister Tin? Basta, marami. So, may marami, di ba? So, Madami Christian. I think we need also to identify this because we understand na kapag may mga ganoong venerated na mga saint na dinideclare doon, ano yan, repository yan as per our previous studies ng mga spirit. We understand na in fact Yes. yung mga places ng yung papuntang Baguio na Correct. very very prone to accident. Kasi may naka-assign Yes. pala doon Mm-mm. na angels of death na demons Correct. of death na naka-assign para doon sa lugar Oo. na iyon. So, I Kagaya think sa ano, Pastor, sorry, sa Maralake, yung favorite hangout ng mga motorsiklo, it's a favorite spot for accidents and deaths also. so I think it would be safe if for example yung ating aborigines, yung place, yung ano natin pinanggalingan natin. I think it's safe to say na siguro hindi naman natin i-burden lahat kay Sister Jo to share sino ba yung identified na yung venerated na saint doon. City-wise or region-wise. For example, sa Bicol region, ang venerated doon si Peña Francia. Peña Sa- Francia, yes. Oo, sa Cebu o Region 7 si Santo Niño. Di ba? Santo Niño, yes. Oo, so mayroon siyang regional at saka mayroon din siya city-wise. Pastor, Siguro- wag na kayong lumayo. Dito lang sa amin, San Juan, si St. John the Baptist. Pero nawawala na yung hindi na about him eh. It's about having fun already na Hindi, yung at basaan least ng naman, tubig. may mga literal. may mga naka-assign na mga patron saint na mayroon namang biblical biblical bearing na yung basaan nga ng tubig, which also reminds about baptism, pero it's not for Yes. fun actually because Exactly. baptism in itself symbolizes our own death and then resurrection. So Correct. important na mabigyan ng emphasis. Kagaya na lang nung preaching last Saturday, sabi niya, we introduce more on Santa Claus than Yes. than the birth of Jesus. We introduce more about colorful eggs instead of resurrection. So Yes. parang nababaling na ang Nawawala. ang ating focus. Napahaba po yung aking interjection, Your Honor. Okay Ibinabalik lang ko na po mag-interject. sa'yo. Pupunta na tayo sa ikalawa. Ito yung sinasabi na demonology na kumbaga siguro sa study of demon to, there are 7 demons, sabi niya. Diba, if we remember, there is one called Mammon, often used to describe the debasing influence of material weight, material wealth pala. That's why Mammon. Mammon. This term was used by the Lord Jesus in the Sermon of the Mount,
No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Ito yung pagdating sa mga sa influence of material wealth. Si Asmodeus is a demon of lust and is therefore responsible for twisting people's desires. Ito, ano na rin to di ba yung eros na love, di pa pastor? It is supposed to be, sabi nga nila, yung sex is a consummation of the love of, di ba, between married people. Pero ito, si Asmodeus, it is twisting it, yung ginagawa niyang lust, ang Si Beelzebub in the Bible is the prince of the devils. In the Old Testament, in the form of Baal-zebub. Sa Old Testament pala, ang tawag pala sa kanya is Baal-zebub. It is the name given to the god of the Philistine city of Ekron. So dito makikita natin si Beelzebub or Baal-zebub, it's the same also. Kaya lang doon sa Old Testament, it is mentioned as Baal-zebub. May interjection, Pastor, or next slide na tayo? Next slide. Ito kasi na-mention na ang Ekron Apo. narinig ko na. So, Correct. nauna lang tayo na nagsabi. Yes. Meron palang isa pang demon which is Belphegor, is a lieutenant from hell and patron demon of dispute who entices individuals by planting ingenious ideas for well-generating inventions in their minds, leading them down the path of greed and selfishness. Sabi ko, pero parang, ito narinig ko na to, Leviathan. It's a sea monster and symbol of chaos and strength in the Bible. It is a multi-headed sea monster, twist or coil. In Revelation 12, chapters 12-13, it is described as the beast from the sea. Asan yun? Tapos Satan is the name of the prince evil spirit and the adversary of God in the Abrahamic religions and Judaism, Christianity, and Islam. He is depicted as as an angel who rebelled against God and was cast out of heavens before the humans were created, from the Hebrew word Satan, meaning adversary. Lucifer, from the Latin word Lucifer, meaning light-bearing. Ito yung tinanong ko isang Christian kasama namin sa CCF, ano pagkakaiba na Satan at saka ni Lucifer? Sabi niya, pareho lang. Which is, tama naman pareho. Kasi si Lucifer, when he was still, nung nasa taas pa siya, ang pangalan niya is, di ba, light-bearing or son of the morning or star of the morning. Yun ang niya. Yun ang pangalan niya, na Lucifer. When he was nung pinalaya siya sa kingdom ng Panginoon, ang naging pangalan niya is Satan, which means a deceiver or adversary or kalaban ng Panginoon. So isa lang sila. Isa lang sila. Ang pangalan niya, Lucifer, nung nasa taas pa siya, which is star of the morning or light-bearing, yun ang pangalan niya, di ba? Nung siya pinalayas na, naging ang pangalan niya is Satan, which is adversary, kalaban na ng Panginoon. Which is, yun na nga yung from the Hebrew word Satan means, sa Muslim, ang tawag sa kanila is Shatan. Di ba? Shatan ang tawag sa kanila, sa Muslim, yung Satan. Nagiging expression niya ng mga kasama namin sa office, especially yung head naming department, especially pag nagagalit siya, sinasabi niya na, exactly. Let them go to HEE. Tapos sabi niya, and meet with who? Sabi niya, and meet daw i-meet daw itong sinasabing si Shaitan. Sabi niya, Si Shaitan, oo. Nagiging naging expression nila yun. So, correct. Parang tayo lang din, na mayroon din sila mga expression na unmindful tayo, but we have to be very careful. For example, baka natawag mo na siya, di ba? So exactly. It's not the way, that it shouldn't be the way. Okay, next year on. Thank you, Peps, for the picture. Baal is the name of multiple deities, but it is often used to describe a Canaanite Phoenician god of fertility and rain, as also designated as false god or idols. Ito yung, di ba, yung inintroduce ni daladala ni Jezebel dun kay Ahab, si Baal. Yan ang kanilang inaano. Pero all of this is not true, di ba? Like Baal, Beelzebub, ang totoo lang talaga si Satan at saka si Lucifer, di ba? Yes, oo. Ito lang, si Baal lang si Lucifer. Yung si Baal at saka si Beelzebub, parang likha lang siya ng tao.
Yes, oo. Parang ano yan. Pero ang magiging problema dun is the spirit of evil behind it, Yeah, di ba? of course, Yun of yung course. Kasi ano. naging repository sila ng ano ng Correct. Yes. Oo. evil spirit. Ba't ka naman sa ano, di ba, sa Egypt, sa Peru, di ba, Pastor? Ah. Yung 10 plagues na binigay sa kanila ng Panginoon, it is against their gods also. Mm-mm. Thank you, Your Honor, and we will have another assignments maybe Yes a bit po, maybe Pastor. in the next meeting. Now I shared with I think in Brother Ibig, especially yung the way we are evangelizing our new converts, I mean bagong Oo, bagong dating Kristiyano. sa church, no? Mm-mm. Tapos after natin tanggap natin kay Lord, parang there is no parang tangible effect in itself. Bakit kaya? Yes. We understand na kapag sa political figure, yung mga loyalista nagiging loyal dahil may nangyari sa kanila, affected sila doon sa kanilang sinusuportahan, no, politically. Correct. Yes. In fact, sabi nga ng isang politiko, sabi niya, how long can we expect the Philippines as a country to graduate from the kind of dependency from the politician? Sabi niya, sumagot yung politician na hindi yan maaalis hanggat there is poverty in our country because ang nangyayari, it seems that the politicians during their visit seem to be having like a cash case full of money Yes. para Correct. maibibigay sa kanila. So, Mm-mm. nandoon yung loyalty. And at the same time, may mga sumusunod din because of fear. So, sa atin din, parang ang nangyayari, when we share the word of God, parang we are so contented at the initiative that we have, although we allow God, of course, to work in it, like patubuin yung word of God. Pero how did we introduce Him? Kailangan kasi may impact. So, I'd like to submit this video or this presentation when it comes to our sharing, kung effective siya, no? Na ito muna yung ipapanood natin sa kanila. I-evaluate natin ngayon kung effective. So, I'm going to share with you a video. Alam ko napanood na nakuha na napakinggan na yata to ninyo yung boses galing sa hell okay. Let Ko us ma-recall. let us see this. Let us hear this. The Soviet Union drilled a hole more than 12 kilometers deep in Siberia, which shares borders with Norway and Finland. The project to drill into the Earth's surface began in the 1970s when Soviet scientists wanted to learn more about the Earth's crust. Over 2 decades, they managed to dig more than 7.5 miles down into the Earth. The drill broke through into a cavity, and the scientists lowered some equipment to see what was down there. An extremely heat-tolerant microphone, along with other sensory equipment, were lowered into the well. The temperature was about 1,100 degrees centigrade, about 2,000 degrees Fahrenheit. But the real shocker was the disturbing sound that was recorded. They only got about 17 seconds of audio before the microphone melted, but it was 17 horrifying seconds of the screams of the damned. The screams of the hell. Okay. So,
okay ba yung ano, okay ba siyang, I mean, pag hindi sila nadala sa ano, sa pag-evangelize ng pag-graceful, kailangan din siguro may marinig silang something na they would also be scared of his life. Kasi ang nangyayari ngayon, parang kagaya nung sinabi ng isang pangulo na kinakailangan ang batas may mukha in terms of Mm-mm. how it is going to be implemented. Sometimes yung ating pag-share parang parang napaka ano lang, very light Light. lang yung approach, Mm-mm. and then parang hinayaan pa din natin silang makawala in their own hindi agad sila na-realize na their life here on earth is temporary, no? Now, exactly itong situation na ito is being narrated here in Luke chapter 16 verses 27 Mm. to 31, Yes. na yung rich man na nag-beg kay Mm-mm. Father Abraham na papuntahin doon yung Mm. pabalikin si Lazarus. Pamilya nila. Yes. Yeah, kasi meron daw siyang kaparehas na lifestyle na membro ng kanyang pamilya, di ba? So sinabi niya na similar with the explanation doon sa ating video, the place as per the sound was the place of torment, really. Mm. It was a place of torment. So ito yung kailangan, sabi niya, nagkaroon siya ng desire ngayon na magkaroon ng salvation yung member ng kanyang family. Anong sinabi ni Abraham? Sabi na nandoon sila si Moses, nandoon yung mga Correct. prophets, na wala na sila, wala na si Moses, wala na mga prophets. Nandyan na tayo. Mm-mm. Nandyan na tayo to take part of what the message of salvation is. Sandali. Mm-mm. Now, so it is our duty right now. Sabi na let them listen to them. So kailangan talaga sa pakikinig ay makikinig talaga sila, na maging interesado sila. Kasi una, hindi eye-catching yung yung basahan mo sila ng something. Pero kung na-touch natin yung emotion nila, especially yung mayroon ding something na fear, ay Mm-mm. we can somehow made some kind of labeling approach na at some point they are going to seek at saka maging interested sila pag naiisip talaga nila si Lord. So dito, no, Father Abraham, he said, but if someone, nag-reason out pa siya. No? Pero sa verse 31, he Mm-mm. said to him, if they do not listen to Moses and prophets, I think the responsibility right now is really, sandali lang, may mag-join. Pindutin lang. Pero di ba yun nga yun, Pastor, parang conflict Yes. doon sa Yes. kahit na may bumangon galing sa patay. Sabi nga, hindi pa rin sila makikinig kung talagang Mm-mm. hindi sila makikinig. So, kung titignan natin, kahit parinig natin yan, kung talagang hindi sila makikinig, hindi sila makikinig. And then, yung reasoning out ni yung reasoning ni tawag nito, ni Lazarus is that nung rich man is that pabalikin si Lazarus para Mm-mm. siya ang mag-testify. Parang evidence Parang galing sa evidence na galing talaga sa galing sa namatay death. na nabuhay. Mm-mm. Oo. Ang point naman ni Brother Ivic is that even if Oo. maipaparinig natin Matigas na talaga yung ito, puso. matigas Oo. talaga ang puso. Pero at least we have to try. Siguro we have to try this approach para masubukan din natin magkaroon din ng in-depth yung kanilang interest about Ano their Pastor, salvation. interject ko lang, in line with that, I think kasi itong CCF, they're starting, Pastor Peter Tanchia said that this coming Sunday and for the whole month, they are going to preach about the end times. Which is, siguro sa akin nakikita ko yung end times, they have to understand what is really end times. Kasi most of us, we just know that, yung iba nga, mas nauna raw yung yung minsan may mga Christian ka nakakausap na nagtatanong na, di ba mas mauna yung pagbaba ni Lord Jesus para
para daw makipaglaban. Sabi ko, sus Tadyan Coniero, pag hindi ka talaga nagbabasa ng Bible, hindi mo maintindihan na si Antichrist muna ang darating bago yung yung ganyang ng Panginoon. Kaya sa akin it is very fitting na kasi minsan katulad ng impyerno, we take it very lightly. 'Di ba? Kaya nga nagiging butt of joke yan sa mga politiko, sa mga yung impyerno. It's no longer as scary as before. Na during our time, pag sinabi mong impyerno, ay nako, ano ka na? Pero ngayon, ang impyerno parang parang ang pagkakaalam nila may stages daw 'yan. Doon Oo sa nga, meron mild, ngang joke eh. May naging nag-joke nga eh. may mild na mainit, medyo may lukewarm. Kasi pag pinanalangin ka pa, may 40 days pa bago baka pwede ka. Correct. Pag hindi ka Okay. nakuha ng 40 days, may 100 days pa. Exactly. Basta pinagdasal ka at pinagrosaryo, makakala. Yung mga ganong wrong perception. Opo. Kaya yung mga tao, wala silang takot tungkol sa impyerno. They don't know na talagang it is real, di ba? Okay. So, sabi ni Sister Tintin, mag-attend ka sa Sunday service at 10:30. Ibibigay po natin. Ano po siya, lumabas po siya dahil ang out pala na is 9 o'clock. No problem, Opo. Pastor. So, pakikater na lang this Sunday. Thank you po. Opo, Pastor. And Kaya then, wala ako. yes po. Wala ka doon. Pinas ako. Si Talaga, Sister uwi Craig. ka Tito Eric? Akala ko Yes. joke. Oo, Wow. kasi yung kalupaan. Okay. Mm-mm. And then ano po natin, sabahan natin, isabay natin ang Romans chapter 10 verse 13. And then, ayan, ito na, repentance na agad. Repentance na agad. So far, isi-share ko to sa ating screen. Okay po, sa ating pong GC. And I think, i-try natin tong approach nito. Kasi, nasasayangan ako dun sa mga nakawala ng mga kaluluwa. Natamnan na, tapos nawala pa. Okay. So, diretso tayo sa ating lesson. Nasa bato, Pastor. Ano po? Nasa bato. Oo, pusong bato. Nasa bato napunta yung seeds. Oo. Yung iba tinik, na magkaroon lang ng problema, lalo na what to do. Okay. So natenga tayo kay Jehoram sa Northern Kingdom. Pero last week we study about his character. Sinabi nga po na pako tayo doon sa katotohanan na corrupt siya. And there are two Jehoram. One is in Judah and the other one is in the Northern Kingdom. At sila ay mag-in-laws. Dahil magkamag-anak. Now, sinabi nga po dito na during the 18th year of Jehoshaphat, naging hari si Jehoram, son ni Ahab. So, Jehoram or Joram, same. Parang, lang. Ano yung sinishare mo, Sister Jo, na galang apelido na, host ng isang beauty contest? This is my niece. Sino yung? Niece ko po, pamangkin ko. She's the host para sa show support. Support na kasi mag-MC siya, siyang MC. She's very into pageantry. Dito lang po sa Pilipinas. Okay. Kaya share daw. Di ba alam na So, di ba? Yung mga lahi, hello. Pero ako natawa, Pastor. Hindi yung joke, Pastor. Hindi nga joke, okay. So nalaman natin na si Jehoram or Joram ay corrupt, and we understand na as per transparency.com o .org ay sa gobyerno maraming corrupt. Pero sa ating spiritual life din, mayroon din tinatawag na decay or pollution or incorrectness. So ito yung something na kailangan natin tingnan sa mga sarili natin na hindi tayo corrupted. Hindi yung parang file ng death or nakasave sa ating last drive na na-corrupt. So nawala na. Hindi po pwedeng mahaluan ng decay yung ating
yung ating pamumuhay. And then it spread through from the first creation towards this time. This time, ipagpatuloy natin ang pag-aaral sa buhay ni King Jehoram or Joram. Anong nangyari, Sister Jo? So 2 Kings 3, 9 to 10. So the king of Israel set out with the king of Judah and the king of Edom. After a roundabout march of 7 days, the army had no more water for themselves or for the animals with them. What? Claimed the king of Israel. Has the Lord called us 3 kings together only to deliver us into the hands of Moab? Merong ano ah, Oo. may, Kailangan merong may, ano, may pagka-artista may yung drama. pagkabasa. Dito sa verses 9 and 10, there are three characters involved. Mm. Si King of Israel, we understand sino yan, si Jehoshaphat. Si King of King of Judah, Judah. sorry, King of Israel si Jehoram. Si King of Judah si Jehoshaphat. Yes. Ang King of Edom, sino kaya yan? Walang pangalan, no? Wala. Walang pangalan. Tapos, noon pa pala, may roundabout na. Correct. May roundabout na. No? At sila Paikot-ikot. pala yung ano, ang tawag sa kanila, 3 kings. Iba pa pala yung 3 kings during Christmas. Oo, yun, 3 kings na nangyayari, no? So may roundabout na pala noon pa. I mean, they are making rounds para ikutan nila ang Moab kasi during this time, kung umatras tayo sa verse 5, Moab has been rebelling against them. After all the 1.5 century na subjugated sila ng Israel through David, this time around ay nagpatuloy ang kanyang rebellion. Yes. This time around nag-rebel na sila, parang ayaw na lang magpa-subjugate sa Israel. Ayaw na lang magbayad ng tax. Ayaw na lang Pastor, di magbayad. ba Pastor, di ba sila yung Moab din yung sinabihan sila ni God na wag gagalawin? For the meantime. Diba? Oo. For the meantime, okay. Pero nung umabot na din sa sukdulan yung kanyang kasalanan, dineliver na rin sila. Okay, let's proceed. Now, there are first situation. Sister Fe. Situation 1. War. 2 Kings 3 verse 5. But after Ahab died, the king of Moab rebelled against the king of Israel. Okay, ano yung mga istorya ng mga kamag-anak natin during war? Ay. Sa Pilipinas o sa Israel pa sa? Pilipinas lang, Pilipinas. May sige. Pastor, yung tatay ko, he has sharp yung sa tuhod niya kasi during pala yung mga guerrilla, they yun? World War 2? World War 1. 1942, 9. Oh, World War 2. Yung they dug a pit, tapos magkakaroon ng yung bamboo na yung para kung sino man yung babagsak doon. Parang if you see na kung paano sila humuli ng mga hayop. And during that time, yun yung ginawa ng mga guerrilla para sa mga sundalo na tumatakas. Babagsak sila doon sa pit, what is Tagalog in pit. Yung may mga bamboo na matutulog. Hukay. And my father, when he was young, he was running and he fell into that. Kaya marami siyang tusok sa paa niya kasi bumagsak siya doon. So yung mga bamboo na nakatutok. Sabi ko para sa inyo, sabi niya yun yung ginawa ng mga guerrilla para doon sa mga tumatakas na hindi nila alam yung parang what happened to di ba? Sa gera, kailangan may mga may mga what you call this, patibong. Yung great grandfather ko ay veteran ng World War II. Ang naabutan naman namin kwento is that yung bukid namin din ay inabot din ng mga Hapon to a point talaga na they have to hide sa mga damuhan at saka sa makakapal na pananim just not to be taken captive by the Japanese kasi niruronda nila talaga yung kabukiran. And I think yung bukid na yon na lugar namin kaya din mayroong 3 mining pit, open mining pit kasi
it was believed Yung Mashita. Yamashita treasure. Meron talaga if you find time, um you can type Pinganon Lake, and then Ah, yeah, Carmen Pit 1 and Carmen Pit 2. So these pits were open mining siya. So bukid yun, bukid, pero talagang they dig it na parang sintaas siguro ng tinglalim siguro ng yung tip ng Jebel Hapit down yung sinlalim. oh, Sobrang ganon. sobrang lalim. So that's how perhaps discovered many things in there. Mm. So there is war, and for me, while I am evaluating the scenario of Jehoram, being being a leader, no, na nasa kalagitnaan ka ng gera, parang I am losing out of so much judgment in terms of his demeanor as to how he is supposed to lead the country. Mm. Na parang kung kahit ikaw na pangulo o ikaw na king during the time, and you're in the midst of war, tapos Mm. titingnan mo kulang ang resources mo, parang ang hirap din talaga in its reality, no, na how are you Yes. going to manage. So parang ako na I'm losing out of words and judgment na kung ako kaya yung naging hari, baka mas Oo. malala pa yung reaction ko during that time. Okay. Sister Faye ulit. Hindi. Tapos na pala. Okay. Situation number 2. Si Brother Evic tayo. Diplomatic talaga. Diplomatic ties, in effect. Okay. So, siguro Sister Jo, ma-research nga din kung ilang countries may diplomatic ties tayo. Ano lang, roughly. Ay, maganda yan. countries? Oo, meron tayong diplomatic Oo. ties. Kasi maganda yun, importante yun. Pastor. Yes. Pag may diplomatic ties tayo, kapag may tumakbo nun sa kanila, we can Mm. easily request them to turn them back. Pero kapag wala, nga, hello. Saka Mm. pag may diplomatic ties tayo sa country na yun, may embahada, Yes. may embassy doon sa mga lugar na yun. So, sa atin, dito sa UAE, we have 2 embassies, no? Ang galing. Yes. Oo. Galing. Siguro kino-consider yung natin, yung areas natin. But most of those people with whom I met in Abu Dhabi Embassy, minsan galing sila galing ng Dubai. Sharjah o Dubai. Oo. Dito Correct. pumupunta sa Abu Dhabi. Siguro sobrang dami sa Dubai. Okay. Now, let's see about diplomatic ties and how it is important, yung sinasabi nating mga diplomatic ties. So, yung unang tie up niya si Jehoshaphat, King of Judah. No? So, we understand na during the 18th year, naging hari si Joram o Jehoram. So, yung King of Judah kasama niya as per the narrative, tama? Si Jehoshaphat. Yes. Ang pangalawa niyang ka-tie up si King of Edom. Pero kilala niyo ba si King of Edom? Ang pangalan? Hindi po, Pastor. Mm-mm. Hindi po. Present Jordan ng Edom. Okay. Ang tanong dito, why there was no name? Sorry. Why was there no name of the King of Edom? Bakit walang pangalan daw yung King of Edom? So sinagot tayo. Meron tayong idea, no? Brother Evic, pabasa nga po. Opo, sinasabi sa 1 Kings 22, verse 47, there was then no king in Edom, a provincial governor ruled. Okay. Correct. So kung titingnan natin. Okay. In 1986, by history, I believe, yung Davao, inappointed dating President Cory, si President Duterte noon. I mean, si Duterte noon na magiging administrator. So hindi pa talaga siya officially designated as mayor during the time. Naalala niyo yan, nabasa niyo yan sa history. May mga time din na kung saan ay, for example, under na ombudsman ng governor. So,
ano muna temporarily, Temporary. Yes, oo, yes, yes. arbitrarily, mayroon Correct. mo ng papalit, 'di ba? So ang Oo. setup, Oo. ang setup ng EDOM that time ay Mm-mm. hindi ganyan ang setup niya. Provincial Arbitrary lang. government na. Oo, Oo. arbitrary lang. Kaya pala because I am scratching my head no bakit kaya walang pangalan itong King of Edom. Ito palang ibig sabihin, hindi sa pinangalanan kasi arbitrary lang yung kanyang appointment. Oo. Pansamantala. O pansamantala lang. So another evidence na hindi nga because of this. Ano sinabi diyan? Sister The Jo? king of Edom, Sige, Brother The king Ibig. of... Sige po. Brother the Ibig. king of Edom at that time was a deputy. Mhm. Having an inferior status, that is why in 2 Kings chapter 3, that king do not have any dialogue. Actions nor even Kawawa a hymn. naman. O kawawa naman no kasi Walang hindi dialogue. hindi Proxy official lang siya, pastor, proxy. proxy siya. So siguro po next time that we are going to be encountering yung 'di ba parang nag-exhaust ka na ng time na mag-research. Bakit kaya walang pangalan si King of Moab lang ang nakalagay, 'di ba? Most likely the same scenario ang nangyayari dito. Dahil in an extensive research also, kahit pa naman pala dati, may may political favorite na pala din yung mga tao na they are going to install someone na parang puppet king na favorite nila. Although, hindi recognized ng karamihan. So, so ito yung ito yung explanation bakit walang pangalan si King Edom. Kaya inferior yung kanyang status. Kawawa naman na appointed ka. Wala siya sa annals. Wala sa annals, wala sa mga history na nakalagay. So now we understand, no? Now we know a little bit It's of clear. Yes. it's clear now. Another situation is mayroong Water shortage. water shortage. You know, I experienced this yung nasa bus ako and then yung sobrang sobrang uhaw and then yung sobrang sikip, no? So talagang mahihirapan ka talagang huminga. So important talaga na hydrated ka lagi because 3/4 of our body is water. So kung ka Exactly. dehydrated ay magkaroon talaga ng problema. So this is the panic, no? War and then may political diplomatic ties pero ang nangyari parang ang King of Edom siguro in the thinking of King Jehoram parang mapagkakatiwalaan kaya ito na man ito deputy, you know. So hindi siya officially being appointed. So parang dagdag stress doon kay Jehoram. And then situation number 3, ang mga animals na dala nila, shall we say, kung mga kabayo ito, wala ng tubig. Wala ng tubig. Papaano pa nila ngayon i-ensure na mananalo sila sa gera? And that is why ito yung kanyang frustration sa verse 10. Anong sinabi si Sir Jo? Ulitin mo yung pag-arte kanina. What? Exclaimed the king, has the Lord called us 3 kings together only to deliver us into the hands of Moab? Diba? Si Sister Joy is interim. Si Sister Joy po is from Abu Dhabi. Hello, Sister Joy. Welcome, Sister Joy. We miss you. Hello, Sister Joy. You can hear us, Sister Joy? Hello. May audio na siya. Wala pa po. Okay. Sa pa narinig. Hello, Sister Joy. Nakamute po kayo, Sister Joy. Nakamute siya. Sister Joy of Abu Dhabi. Abu Dhabi. Talking about Abu Dhabi, ang Miss Philippines and the Miss Universe. Bakit? Sa Abu Dhabi gagawin? Hindi. Hindi. Oo. Nakamute si Sister Joy. Okay lang siya. Frontrunner. Nakamute siya. Okay.
Okay, balikan natin. Yes. What he explained. So, in a way, ang nagiging approach ni King Jehoram after seeing or assessing all the scenario is yung magpanic talaga siya, no? Meron man sana siyang diplomatic ties that was in effect, pero deterrent yung isa dahil deputy, and then may ongoing na war, so ongoing siguro yung pakikipaglaban, and dumating pa ang situation number 3 na water shortage, which is very basic necessities to na dapat Yes. Kailangan niya dapat sa supplies. dapat Yes. dapat kumuha sila sa Pilipinas kasi sobra-sobra ang tubig natin Correct. sa atin. So, in a way po, ang verse 10 can be interpreted as na instead of seeking the Lord's help, no, I think Mm. we can understand in here na ang confidence ni King Yes. Jehoram Depleted. this time around is not with God itself, Yes. but he evaluated the situation based on his military capabilities alone. And that is Yes. why after assessing, sinabi niya talagang na-discourage siya about the situation Mm. na-discourage siya about the situation niya. So, complaining. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. What Naalala- is you? What is your What is your complaint complaint? again? Again? Okay. Sa buhay ba, sa buhay ba, Sister Jo, mayroon ka bang complaint? Ay, Naalala ko kasi si Brother Ibik, nung nasa sasakyan kami, naalala ko ang topic mo. Kaya, okay. So, Sister Jo ba, may complaint ka ba sa buhay mo? siguro, from my perspective, Pastor, nagiging complaint lang yun because you can see you can see what is wrong and what is right, pero ang complaint yung tao mismo hindi niya naiisip kung ano yung tama o mali. Yun sa akin siguro ang pinaka basis ng ba't ako nakakapag-complain kasi hindi nila nakikita kung ano yung dapat. And that is parang what is the word in English word? Exacerbate or exacerbate. Nakakapagod. Nakakapagod din minsan. Exactly. Okay. Si Sister Fe, may complaint. Sa asawa. Ayan, kahit meron tahimik yung pastor, hindi yan magsasalita. Hindi nagsasalita. Hindi Tahimik magsasalita lang. yan. Correct. Hindi katulad ni Ibig, si madaldal. Wala naman yatang taong walang complaint, Pastor. Lahat naman may complaint, no? Isa pa, kahit Kaya siguro, pastor, na ma-magnify lang yung complaint. Pag alam mo, ikaw yung nasa labas, nakikita mong mali na, and yet yung mga taong nandoon, hindi pa alam kung kahit naman si mali David, ang ginagawa daming nila. complaint sa sounds sa bukas. Oo. Tama naman, di ba? Oo. O kaya pupunta tayo doon sa kasi si Sister Jo, naka-mute pa din siya. So, hindi natin siya makakausap unless i-unmute na yung kanyang Ayun na po. speaker. So, ayun, Yeah. Hi, Sister Jo. Yun ang complaint ni Pastor, nakamute ka. Hi, Sister Joy. Oo. Hello. Unsay imong reklamo, Sister Joy, sa kinabuhi? Do you have any complaint sa buhay? Sa Ay, buhay. madamo, good, oh. Opo. Maraming complaint sa buhay-buhay. O, yan na nga, madamo, good, no, oh. Damo gid eh. Sige, ano yung Daghan kaayo. Daghan kaayo. What are those complaints? Abutin tayo ng umaga. Isa lang, dalawa. Isa lang. Pwedeng dalawa. Sa gobyerno. Sa sobrang dami, pinifilter niya kung ano yung pinakamabigat. Sige daw, Sister Joy. Dalawa. Sige daw. Dalawa lang. Dalawa lang muna. Bukas, next week na yung isa. Next week uli yung 10. Sige, Sister Joy. Ano ba dapat? Hindi ko natuloy Okay lang.
Okay lang na ano, magsabi ka na kahit ano, Tagalog or Bisaya, i-translate ganun ni po. Sister Jo. Hmm. Yung ano po yung parang napagod na sa trabaho ba, parang gusto Hmm. na magpahinga at Oo. Mag-retire. ganun, mag-retired at saka yung parang mag-ano na lang, yung parang ganitong gawin, yung mag, Mm. ano na lang, mag-aral about sa ano ng Panginoon kasi kumbaga hindi pa, parang kumbaga kulang pa at hindi pa ano, nung ano ba tawag, Di pa ganap. hindi pa Hmm. ganap na, kumbaga sa Ah, ano, hindi pa hinog na hinog. pwede. Oo. So, Mm. Pwede kapoy rin na po. ang ano, kapoy na. Kaapoy na, oo. Oo, Napagod kapoy. Kapoy na. na, obra ba? Pagod. Kapoy, Oo. Kapoy ng obra, no? Kaapoy kapoy na. na sa obra. Ano yung pangalawa? Isa lang. Gusto niya Sunod magtrabaho. naman Isa yun. lang. Isa lang, okay. Pastor, Isa, ano ko lang, i-segue ko lang yung si Brother Rod. Kilala mo yun, di ba, yung si Brother Rod? Oo. Nag-apply siya siguro mga limang company, hindi siya natatanggap. Sabi niya, ate, gusto ko talaga magtrabaho. Sabi niya, Mm. kulang ako sa funds. Puro ganun. Sabi ko, Rod, mag-antay ka. Nung nakakuha ng trabaho, ngayon, alam mo, kung complain, Pastor, Mm. napapagod na raw siya. Gusto naman niya. Dapat ang question, Pastor, bakit Yeah. tayo nagko-complain? Kasi ang oo. may complain eh. Dapat, bakit tayo nagko-complain? Ano yung Oo. reason at may Ah, nagko-complain tayo? Po. So, Yun mamaya, ang so, ano. advance yan, advance si Brother Ibig na Advance na ba yun? yun yung sunod Yun na dapat question. yung Antayin mo, ano, no? nasa ano yun? Nasa episode 3 pa yun. Oo. Yung ano, yung akin naman para maging balance tayo, maging honesto din naman ako, talagang malaki ang complaint namin ngayon sa company, hindi lang kami kasi masyadong malayo yung ano, yung disparity ng ano, ng salary grading kasi just to let you know na pinag-merge na kasi kami sa Abu Dhabi Ports Mm. Authority and then ang salary grading doon saka salary grading namin iba. So Mm. since dapat ay nung ano pa lang ning umpisa pa lang ng 2024 meron na kaming kumbaga nag-effect na yung salary grading dapat. So up until now pati yung mga pinangako nilang mga mga benefits that supposedly be given to the employees, wala pa talaga. While yung mga newly joined na mga empleyado, ang salary grading na ano na sinusunod yung sa Abu Dhabi Port. So parang injustice na kami yung kayod kalabaw and then apat lang kami na kayod kalabaw and then yung aming salary grading hindi pa talaga upgraded. So Di yan, ba, Pastor? complaint yun. Yes. Pastor, question. Di ba complaint is a type of sin, right? Let us ito na yung sunod na tanong, Sister Jo. Okay. Sige po. Sandali lang. Ano ba itong nangyayari sa atin? Ay, yan. Ito na yung Ayan. sunod. Oo, Sister Joy, pabasa nga po. Nag-complain siya. Ngayon pababa. Ay, saglit. Naka-mute ba, Sister? Okay, Nakamute naka-mute uli siya siya. ulit. Okay lang. Okay, is complaining a sin? Okay, based on the okay, is complaining daw a sin? Sister Fe tayo. Yes. Ako hindi. Complain is to Yes. express grief, pain, or discontent. Complaining is the expression of dissatisfaction or annoyance about something. Okay, ano pa? So magdi-debate tayo ngayon. May nagsasabi ng yes, may nagsasabi naman ng no. Ituloy natin kay Sister Peppa din. Number 1, complaining can mean different things in different contexts. Those who complain could be expressing grief or sorrow or accusing someone of an offense. In that context, there is nothing overtly sinful about complaining. As long as the expression of grief or accusations of wrongdoing conforms to biblical guidelines, the complaint is appropriate. Sabi po sa God. Okay. 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 Oh, so ano masasabi natin dyan? It depends on the Yes, tama. situation.
Oh, I Depends on agree the with this, situation. number one. oh, it depends upon the situation. No, kasi Correct. ang tendency kasi yung mga Kristiyano ay wag na lang tayong maingay kasi mga Kristiyano Oo, man tayo eh. exactly. Pero kung Mm-mm. may sexual harassment, hindi ka Exactly. hindi ka magko-complain, Oo. magpapa-humble ka lang. Yes. Mm-mm. Agree ako dito. Oo, kailangan kaya yung sa una yan. So, ibig sabihin pag nagko-complain tayo in the very first place, kailangan kung usaping legal, i-substantiate natin ng mga ebidensya. Ebidensya. Mm-mm. Oo. Kasi ang hearsay or vocal vocal hindi siya acceptable sa hindi siya Correct. acceptable na na evidence doon sa Yes. korte. Kaya in fact, yung mga statement nga doon, 'di ba, nag-i-statement sila on oath, nakasulat Yes. lahat. Kasi Yes. yun ang pinanindigan nila na yun ang statement na dapat mayroon talagang writing. Mayroong Correct. nag-iingay, nagpapahayag ng kanilang accusation or offense, pero hindi corroborated with evidence. So that is not admissible in court. In So law. make sure that when you complain, you are giving something as evidence. Now, paano natin ngayon mako-convert for example, sa mga workplaces natin, halimbawa, kina Sister Joyce sa bahay din nagtatrabaho. So, ang karamihang complaints sa mga nandun sa bahay is that hindi sila tinataasan ng sweldo, yung mga benefits ay hindi binibigay, Overwork. overwork sila, tapos ang sabi nga nila is that parang naaabuso talaga yung time nila at saka yung sweldo talaga ay hindi natutupad. Di ba sa ating bansa, ang approved na salary sa mga nagtatrabaho sa bahay is $400 dapat a month. Minsan sa papel, $400, Pastor? oo, Sa bahay? dapat, Sa oo, housemate? minimum. Dito sa Oo. Pilipinas? Hindi, dito. Dito sa Dyan. Dito. Okay. Oo. Yun ang itinakda sa guidelines. Pero Akala ko sa Pilipinas. minsan sa papel lang daw 'yan. Yes, correct. Para lang daw masabi na makapagtrabaho sila. Now, how are we going to make the complaint? Not in a manner na parang heightened emotion. Ang approach natin kapag nag-complain tayo is that through a dialogue, yung pinag-uusapan dapat may dialogue Parating. Oo. between the two parties. Nang sa ganun ay Oo. mapaliwanagan ang ibig sabihin ng mga bagay-bagay. Ituloy natin kay Sister Fe kasi number 1 pa din eh. The Bible contains a book called Lamentations, and many of the Psalms contain complaints, utterances of grief over the dire situation. Oo, may mga situation din. If you are going to remember in one of the mahabta expression of David, I think it's a complaint seeing the dire situation of his society. So, legitimate na yun, na complaint yun. Kasi kung wala na talagang mag-express noong, for example, complaint or mag-express ng lament of all the abuses, sino pang magko-correct, di ba? Tsaka dito, di ba, Pastor? Nakalagay nga dito, over a dire situation. Ibig sabihin, malala na. Wala nang wala nang katutasan. Okay. Let us evaluate, Sister Fe, whether this complaint of the people legitimate ba ito o hindi. Sige daw. Lamentations 3, verse 39 to 42. Why should the living complain when punished for their sins? Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Let us lift up our hearts and our hands to God in heaven and say, we have sinned and rebelled, and you have not forgiven. Okay, yung verse 39, legitimate ba na complaint yan? No. No. In the very first place, no. Maraming tao ngayon na pupunta sa human rights because of the punishment as a result of their committance of the sin. Correct. And because of the clamor of the people, kakagatin ngayon ng
For example, ng PHR. lower court or Mm. ng media Correct. or ng Senado pa imbestigahan. Pero mabuti na lang po sa ating form of government, may Supreme Court na hindi pumapanig kanino man, no, Oo. na independent sila Exactly. when it comes to Yes. giving judgment, na no matter how publicized it was. Kasi ngayon, Yes. They don't, minsan, they're separate talaga. minsan ang mga scenarios ay lang because of the clamor of the people for political Correct. purposes, para makakuha lang ng boto. Oo. So, Yes. I heard po na kung ito'y totoo, no, among the judges sa Supreme Court, ang mga judges sa Supreme Court, when they are deciding a certain case, sila, secluded sila. Nandun sila sa isang secluded talaga. In fact, pag nagja-judge sila ng isang kaso, hindi sila nanonood ng media, hindi sila nagbabasa ng newspaper, kasi pagbabatayan nila ang kanilang Oo. judgment Oo. based on the merits of the case, Merits. nung Yes. ebidensya talaga. Ebidensya lang. Yes. Kaya minsan makikita mo, di ba, pag they are judging, hindi naman lahat unanimous, di ba? I mean, hindi naman lahat, mayroon din talagang independence yung pagbibigay ng judgment. Pastor, cite ko yung example na lang. Di ba ngayon meron sa Congress na Quadcom Okay. regarding about extrajudicial killing. Tapos sa Senado, hanggang sa maimbita si Duterte, extrajudicial killing. Right after, di ba may sinampang kaso kay Duterte sa Supreme Court. And Supreme Court has already made a final and irreversible decision that there was no evidence to point out that there was extrajudicial killing. So pag sinabing irreversible, wala nang additional complaints silang i-entertain when it comes to that because they have already finalized it. So ang hindi ko maintindihan when the Supreme Court is already saying that one, and here that the two government of Senate and Congress, they're still continuing na extrajudicial when the Supreme Court itself has mentioned na talagang wala because the evidences were given to the sabi ko talagang they're just fishing kaya nga minsan sa government, di ba, hindi ako nagko-complain. Siguro yun yung na-complain ko. Hindi ko maintindihan. Nagko-complain o nagko-complain ka? Ano ba talaga? Hindi kasi ang complaint ko is hindi ko maintindihan kung you're in the same di ba, or the separate kayo, but why is the other people not saying what the other people is? Kumbaga sa ba't hindi sila ba't hindi magtugma, di ba? Yun lang naman. I think, Your Honor, this is the kind of governance we have. So, I mean, each party has the right to make an appeal sa Court of Appeal. Even if, di ba, yung Pero nasa Supreme Court na, Pastor, Once na nasa Supreme Court, kasi di ba bago umakyat ng Supreme Court yan, bago Court of Appeals muna. Tapos, ang pinaka-last is the Supreme Court. Once the Supreme Court decides on it, nothing can be done na. So Kaya nga sinabi na lang. That means, Your Honor, yung case na yun has to be quashed. Yes, exactly. Baka kasi Yun yung kaso ng extrajudicial killing has many dimensions. So parang isa pa lang yung sinabit nila na parang di ba yan ang complaint kasi minsan has numbers of layers. Baka isang aspeto lang yung kanilang nabasura so far. Okay. So let us proceed, Your Honor. Number 2, let's go to Brother Evie. However, I like that word. Complaining can also take the form of fault finding, murmuring, grieving, hurting, or grumbling, in which case it is wrong. May however. May mga Sa Bible, but the big but. May mga bagay-bagay pala na na ipinagbabawal. Okay. Tuloy mo, Brother Evie. A complainer who is sinfully grumbling is showing discontentment with his lot. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Okay. Di ba? Let me illustrate. Issues in life, parang gano'n? Let me illustrate this one. Di ba, normally,
kapag ang isang tao ay he make a comparison about his faith, Yes. yung kanyang kapalaran, Oo. ano, na ang grabe na ang Maybe- Oo. pagsisipag ko, pero hindi man ako yumayaman, sila yung yumayaman. Parang si ano, parang si Asap, 'di ba? Yun yung kanya sa ano, sa Psalm. Mm-mm. When I look at others, I Yung see nakikita niya yung disparity ng yung buhay nila sa kapalaran, buhay yung ko. yung kapalaran nila, niya, oo, yung kanyang Correct. kapalaran sa buhay na ito parang unfortunate in his Yes. state or in his situation. Pero Pastor, question. Hmm, David yeah, complained with this Mhm. kind of attitude. I know, and I believe that while So is complaining, it sinful? Kung that's- babasahin mo yung Psalms, he complained in Tama. this way. Mm-mm. Pero makikita mo din yung resolution niya a bit later. I mean, yung reflection Yeah, niya of after course. he made Yeah. a complaint. Hindi naman yun ang question. Yes, of course, kilala natin si Haring David, but may mga pagkakataon na talagang ganito siya nagko-complain. And it also shows the human side of him na Correct. na tayo din at Oo. times ay Ganun nagre-resort din. Napapagod. sa form of Yes, complaining. napapagod na. Oo, Yes. di ba? Kagaya ni Bad Napapagod Sister na Jo, siya. di ba? Ni Kapoy na, o di ba? Oo, kaapoy na, napagod oh. na, kapoy na kaayo, di ba, sa work. Okay. Correct. So, ayan. Meron Jutay pa, ng- Bad Ibig? Complaining is certainly, Yes. so not the fruit of the Spirit. O kasi But kung the fruit- i-contradict mo yung mga fruit Oo. of the Spirit, Yes. complaining yan, hindi yan fruit. Correct. Complaining yan. Hindi siya fruit. So, but the Okay. fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Oh, Sister Okay. Joy, nandito ka pala, kaya alisin mo na yung kapoy dyan. Oo. Wag na. Ayan. Oo. Diyan na nga. Mm-mm. Diyan na po. Okay. So, anong sinasabi? Okay, Sister Joy, ito, pakibasa po. A complaining spirit is detrimental to the peace, joy, and patience, and come from the Spirit. For the Christian, complaining is destructive and debilitating, weakening, draining, personally, and serve to make one's witness to the world more difficult. Okay, Exactly. take note mo siya. Kapag detrimental, ano yan, negative ang effect yan sa ating kalusugan. Yes. Exactly. Tapos, kung debilitating, ito yung yung kapoy ka na nga, dinagdagan mo palang pagko-complain, masyado ka pang mas lalo ka pang kapoy, mas lalo ka pang Oo. mawala ng lakas, no? Correct. Kasi dinagdagan mo pa eh. So, yun yung nangyayari. May mga examples tayo ng complaint from the Bible. Biblical characters and group of people. Let's begin with number 1. Okay, kay Sister Jo tayo. Yung una, pointing fingers or blaming others. Sino yan? Okay. In Genesis 3:12, the man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." O, di ba? Paano Sino yan? yan? Paano Si kaya yan? Paano kaya yan i-illustrate? I think naka-point yung niya, yung hintuturo niya Finger kay niya kay Eve. Tapos Oo. habang kinakausap na si God, no? Tapos si Eve Pero din, sa Tagalog to, Pastor, mas mas malala, di ba? Parang sinabi bakit? niya kay Lord na, itong babaeng to na nilagay mo dito, siya yung nagbigay sa akin ng prutas. Ano magagawa ko? Kung di kinain ko, o di ba, ganun lang yun. Tapos si Eve din siguro, pinapoint din si Serpent. Pinopoint niya si Serpent, di ba? Serpent din, kaya puro pointing fingers. Complain. Para si Yes. complain. Complaint din po pala yan. Number 2 is what do we call? Grumbling. Ito yun, grumbling. Grumbling. Okay, grumbling. Okay. Sister Fe tayo. In the Bible, grumbling refers to a form of discontent or complaining, often against God or His provisions. It is depicted as a negative attitude that undermines faith and trust in God's goodness and sovereignty. Yun pala yung grumbling. Ito yung sinasabi sa Exodus Ayan, 16:2. yung mga Israelites. Oo. Oo, yung community of the Correct. Israelites.
they grumbled Yes. against Moses sa Aaron. Correct. Sa 16:8 din, Ganun sinabi din. dito, binigyan tayo ng, yung last statement sinasabing, they are not actually grumbling against Moses and Aaron, but they They're are grumbling grumbling against God. against the Lord. So, Correct. ito, matauhan tayo dito kapag umaabot tayo sa ganitong situation sa buhay Yes. natin. Especially when it Siguro- comes to, yes po. Siguro this is how complaining becomes a sin. Yeah. This is exactly when you already have seen na mayroon namang provision, yet you still grumble, and in this time parang you already have failed to recognize that all that you have comes from God. Na mayroon namang Exactly. provision, yet you still grumble. So this Yes. becomes a very, very huge sin. Kaya sabi dito. And then verse 2 of Numbers chapter 14, the same then, all the Correct. Israelites grumbled against Moses and Aaron, to the point na ang mga tao po na mahilig mag-complain ay parang suicidal. Mm-mm. Diba? Tingnan mo yan. Tingnan mo yung Parang- tingnan mo yung sinabi niya. Oo. If only If only we had died in Egypt Egypt. Mm-mm. or in this wilderness. So, di ba? So, Para basta ano? parang madrama ito yung huli. Madrama ang kanyang pagkasama. Correct. No? Oo. Tapos, ito pa, Psalm 106 verse 25. Saan sila nag-grumble? In their Tents. tents. O, sa mga tahanan nila. No? Na, nakauwi na nga ng bahay, grumble pa din. No? Nakauwi na ng bahay nila, nagkalat pa ng espiritu ng grumbling kahit sa tahanan nila. So, ito daw yung illustration. Parang kilala ko yan. Kilala mo yan. Kilala mo yan, illustration na yan. Ganyan ang Mahaba mo ka pag naggagrabe. oo, ganyan Parang si ang, Julian. naku, mapapanood to ni Julian. Okay. Number Murmuring. 3 is murmuring or muttering. Paano mo daw Muttering. ma-define ang murmuring? Sige nga, Brother Ibig, paano mo ma-differentiate ang murmuring at saka muttering? Pastor, hindi ko nga alam yung difference ng grumbling okay, at murmuring. Sige daw. Ang murmur, okay. Murmur translates a Hebrew word raghan, which suggests the malicious whispering of slander. Oo. It also means a secret debate or a secret displeasure, not openly declared. Correct. Okay. So yun ang difference niya ng grumbling. Ang grumbling, open. Open. Loud. Ito, Loud. binubulong lang. Oo. So may Huwag ka kasama. maingay, ha? Oo. May kasama. Or From the minsan, heart. Ito from the heart. Huwag ka maingay, Peps, ha? minsan sinasabi lang sa sarili. Oo. Nasa loob niya. Ngayon, Correct. ang muttering naman. Muttering. Oo. Okay, so ang murmuring ganyan. Ang muttering, yung bibig gumagalaw. Gumagalaw pero walang ano. Minsan Gumagalaw. Oo. Pa-illustrate nga, Sister Jo. Nag-whisper ang murmur. Ano nga, Sister Joy? Yung nagakumod. Oo, nangkakumod siguro sa Ilonggo, no? So, Parang kumbaga nagdadabog. pwede. Oo, may mga ganyan, no, na nagdadabog. Nagdadabog tapos nag-anong bunganga ba May nagsinasabi. Sabi kasi perfect. Walang word. Perfect example dito si Julian eh. Asan ba si Julian? Ito yung nag-whisper, no? Na, yes, yan ang murmur. Ano yan? Murmur. Tapos, pwede din na sarili lang niya. Correct. Tapos, yung muttering Kaya naman. ngayon sinasabi ko, Pastor, kay Peps, kamay nga, atin-atin lang to. Hindi mo ba alam na si ano? Okay. Si Brother Ibig pa rin to John 16:6-41. Okay, then the people began to murmur in disagreement because he said, I am the bread that came down from heaven. People murmur because of ignorance. Yes. Okay, so, Exactly.
Tapos, ito pa ang sinasabi na sa verse 43 of John 6 na they are Jesus, murmuring among yourselves. Mm. So not more among yourselves. Because they murmur among yourselves. So, talagang ano siya, yun ang nangyayari. Okay. You know Last, why? Kasi, yeah. ano di ba, Pastor, yung murmur kasi, it is a form of slander. Di ba? Okay, let's go now to number 4. Si Sister Jonathan. Discontentment. Oy, smoldering discontent. Smolder is to burn sluggishly, slowly. When you're dissatisfied or unhappy about something, you experience discontentment. So, paano natin i-define ngayon yung smoldering discontent? Nag-aapoy, galit na galit. Oo. Init na. Na Sobra parang na. na paunti-unti siyang paunti-unti siyang na-develop. Inuubos. Yes. Oo, na later on it Sasabog na. saturates na pala doon sa ating kalooban, no, na tapos it became like dissatisfied ka na, tapos unhappy ka na, and yun na yung nagkagalit na, and then you are experiencing something. Correct. So, may isang illustration dito. Sige ka. Okay. Illustration. With 4 houses, a boat, a plane, and an astronomical paycheck, Dean will know me, we still felt smoldering content. Aba, may sakit to, pastor, may problema to sa ulo. Discontent pa. May 4 houses, may boat, may plane, tapos meron pang astronomical. Pag sinabi astronomical, sobrang laki ng sweldo. Tapos content pa. Uy, Si meron na Sister tayong Joy. meron na pala tayong dapat na gamitin sa birthday ni Sister Baby sa kanyang cruise. May boat Ang na ano po? dapat. Sa December. Sa cruise. Oo, may boat na dapat I mean, I think something na hindi na-develop dito yung yung pagiging grateful sa point ni Dean na pa din, No. Yes. smoldering He was discontent pa correct. din. Naghahanap pa din. Naghahanap pa rin. Diba? Okay. Tuloy mo, Sister Jo. In Philippians 2:14-15, do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Yung word na ng warp at saka crooked, Warp, yes. similar lang yan. Ang ibig sabihin yan, twisted. May mga tao talaga in our generation na because of they own so much of their right to say whatever they wanted to say. Parang for them, it is like an inherent right to express their grumbling and complaining based on a twisted or crooked ideologies. For example na lang, di ba sabi ko sa inyo dati na I was once recruited to become part of the LFS, yung League of Filipino Students. And then in there, we were oriented na if, for example, in a certain university that you are studying, hindi niyo makuha yung gusto niyo, i-barricade niyo yung buong university. Tapos i-barricade niyo yung buong university at saka magwelga kayo. So yun yung orientation. Yeah. Kaya pala LFS. Yes, I understand. So I was. League of Filipino Students. Subversive. Yes. Kaya tawag sa kanila subversive League of Filipino Students, subversive sila kasi their way of solution is hindi tama. May sasabihin ka ba doon, Ibig? Yes, Pastor. Kanina nag-explain tayo ng yung kanina? Letter C. Yung murmuring at saka muttering. Complaining. Complaining. Okay. We can complain but not sinning, right? Yeah. Hindi ba siya parang conflict kasi you cannot argue with your situation kasi parang arguing ka is complaining ka. Yung sinasabi kasi doon kanina na, 'di ba, yung kung balikan natin na ang context ng complaining natin is
based on Mm. the biblical principle. That is Yes. why ang It's way kasi na against. nakikita natin ngayon to complain is by way of so much of emotion to a point Correct. na it also triggers the emotion of the person being complained. So that is Sobra na, why Pastor. our solution in complaining is Yan. for it to be within the bounds of the biblical principle, Yes. shown by way of dialogue. I mean, Correct. both parties needs to be heard. Now, Mm-mm. when it comes to yung sinasabing arguing, we are also being told, I think, by Paul na yung argument naman siguro na explaining your side is a part of dialogue pa din. Kaya nga Yes. yung in-encourage ni Paul sa atin na yung nagiging senseless lang yung discussion kapag hindi natin nasuportahan yung complaint natin with the evidence. Pastor, No. siguro one side yun, 'di ba yung nag-argue sila yung mga Gentiles na bagong believers, 'di ba? Mm-mm. Ang palagi inaano nila is you should be circumcised, 'di ba? Mm-mm. Hanggang sa Mm-mm. nagkaroon ng arguments in between Paul and Timothy and I think Barnabas and the other person, and they went to the higher authority to ask what is the solution. Kasi sila dahil yun ang sinasabi ng mga Jews, hindi kayo mase-save, hindi kayo magiging namin, what you call this, hindi kayo pa pwedeng sumama sa amin hangga't hindi kayo nasi-circumcise. Eh, yung mga Gentiles during that time, yung yung prerequisite na circumcision was never in their mind. Hanggang sa nagkakaroon ng argument, inakyat na nila dun sa council, di ba? Sa nakalagay sa Bible. Yung council na nag-decide na, di ba? So, ang Minsan kasi nangyari, may I argument. think, si Paul, I think, must have been learning from his encounter with Peter. Kasi si Peter, by law, talagang by Mm-mm. law siya. I mean, bureaucratic kasi Correct. siya. I mean, by the book. So, nagkaroon ng conflict doon. And in fact, their argument became like a heated argument to a point na parang naghiwalay sila ng landas. Para talagang Oo. minsan aabot sa ganun, Pastor. O aabot talaga sa ganun if Mm-mm. if Pag di siguro kayo, hindi na set ang parameter. I remember oo. Pag hindi kayo pareho. Argument eh. I remember during the time of uh, my college days, ang debate kasi meron siyang certain ruling na Yes. bawal itong attacking Oo. yung ad Correct. hominem Personal attack. nasabi. Oo. Oo. Yung you have to really stick kasi minus points mo yun. And Yes. and I believe in this form of arguing here mentioned in verse 14. I think ito yung argument na baseless. Kaya nga na-equate siya sa grumbling. Correct. Complaining, grumbling. Pero yung Mm-mm. arguing in a way you are clarifying things or in the context of dialogue kasi kailangan mo talagang ma-argue din doon eh. I mean, O kaya lang kasi, Pastor, the way Philippians 2:4 says, do everything without. Di ba? Oo. Parang talagang wala siyang binigay na exemptions dito eh. Siguro yan, ang maganda, Pastor, Philippians 4 said it, parang talagang manahimik ka lang. Parang ganun. Hindi, pero siguro, Hindi ka puntahan mo allowed din. magsalita. hindi, Pero puntahan mo din yung verse 15 na on a situation na baka po mayroong warped and crooked generation. So I believe so pag nakakaharap mo na yung mga tao na twisted ang pag-iisip at saka crooked ang kanilang ideologies, I think you have the right to defend your faith in a Pastor, matter question. na you are going to be standing your ground na unmoved pa din. Yes. Pastor, before this Philippians 2:14, what is the verse before that? Kasi ang sinabi niya dito sa 14, do everything without grumbling. What was ano yung verse before that? Ano yung nakalagay? Titingnan Ito na. natin. Hirap kasi buksan tong Bible ko. Medyo Bakit? Ano nangyari sa Bible?
Okay. Dinosaur na, Pastor. Pag pinindot mo, mag-aantay ka ng mga 5 minutes bago mag-open. Okay, Philippians chapter 2. Ano ba yung nakasulat doon before that? 13. Okay, sa verse 12, verse 13, for it is God who worketh in you both to will and to Exactly. do of His good pleasure. Okay. Yun yung siguro yung Um, pinaka gist noon, Pastor. Mm-mm. When it, Tapos sa kaya verse 3 sinasabi din, niya, sa verse 3 din sinasabi, let nothing be done through strife or vain glory, yes. but Oo. in Kaya siguro, lowliness. oo. Kaya siguro sinabing do everything without granted. Kasi before that, it is, yung sabi nga, you are made for God's glory. So whatever you do na makakasira sa Panginoon, that is, you're not supposed to do that. You're not supposed to do grumbling or Hindi nga, arguing. oo nga, naintindihan ko Oo. naman talaga yun. Kaya lang, kaya nga kanina yung point na you can complain without even sinning. Mm-mm. Kaya lang, how Philippians said it, do everything without Mm-mm. And ang grumbling. sabi Do niya sa everything without ang sabi niya sa complaining, it depends on the situation. When it is already against God's, di ba yung depends on the situation. Pero kasi pagdating dito sa Philippians, talagang wag ka nang mag-complain kahit ano pang complain, ano pang situation yan. With everything hindi nga kaya nga Tito Ibig, ang nakalagay diyan, do everything without grumbling or arguing. If you go before that, ano nakalagay doon? Sabi niya, you are made for God's glory. So ibig sabihin, kaya sabi niya, kaya nga, kung Christian ka, talagang hindi ka na magko-complain, hindi ka na mag-argue. when it comes to in the context of being a godly person. Pero ang sinasabi niya dito, ang dito kaya nga tinawag na grumbling or arguing di ba? Hindi Kasi naman, kumbaga sa may ano ka na meron ka ng kaya nga dito nilagay niya without fault in warp and crooked generation kasi katulad nito nasa fallen world tayo. May mga tao talaga na hindi talaga diretso ang utak, 'di ba? Kumbaga sa Okay. hindi ka dapat nakikipag-argumento sa mga ganon. I-subject natin sa verse 13, anong subject? For it is God which worketh in you both to will Yes, and to do for His pleasure. So ang correct. subject dito is yung will ni Lord. Sa verse 12, Yes. wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only. So instructive ito. I think related talaga ito sa ministry ng service. Kasi sa verse 12, wala si Paul. Wala si Paul dito. So even in his absence, sinabihan niya na do everything even as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Ano to? It includes their salvation and includes their service unto the Lord. Pero in application to a situation kapag mayroong warped and crooked generation, Do not. arguing in the sense you are defending or standing your ground by way also of correcting the notion or ideology of the people who are twisted in its ideology. I think that is permitted at some applicable point. We can see this in some of the street evangelists na pinauna niya munang pasalitain yung tao na nagrereklamo. Pinauna niya pinauna nang sabihin, and then later on he also argued, pero I could sense na ang tono ng kanyang pananalita in a humble way pa rin kasi in-explain niya Yes. ang danger lang kasi dito sa sa time na you argue, yung emotion natin parang ang hirap niyang i-control I-control. kapag Yes. nandun na tayo sa actually umiinit na ang ulo natin kaya nga minsan Correct. iniiwasan na talaga natin dahil ayaw natin na maging physical. Ayaw din natin na magbitiw ng mga pananalita na personal sa mga bagay na iyon. So there is something na ito sa Philippians chapter 2 verses 14 to 15 kung umatras tayo, it speaks about working our salvation
with fear and trembling and service. And I believe so, pagdating sa everything with regards to our salvation and service, sinabi ni Paul na don't complain, grumbling, in a way of grumbling or arguing. Dapat kung salvation, we have to work out our salvation with fear and trembling individually. And at the same time, we have to work hand in hand also in the service without grumbling and arguing who is parang superior in terms of uh, nationality. I understand po ang Pilipos, saan siyang bansa ngayon nakasama? Is it Greece? Griego ba ito ang Pilipos? Greece ba o Turkey? Turkey ba ang Philippines Philippines? ngayon? Hindi ko alam, Pastor. Okay. Pero Google. Peps, Google. ang ano Google. kasi, Where is ang Philippines? ang nangyayari kasi is that I heard ang mga Griego or sabihin natin yung mga Turko in the very first place, they are domineering. Sabi nga ng isang pastor namin na, ay, sino yung kapitan? Sabi na Griego. Hindi mo daw yan pwedeng diktahan. Kasi magtatalo talaga kayo. Mag-argue talaga kayo in that manner. Similar din Saan sa experience ni, yes po, Saan po ang Philippines ngayon? Ang lugar? Filipos, Greece or Philippi. so probably nga Greece, Pastor, kasi Okay. Philippines. Okay. So culturally, ina-admonish ni Paul na there is no such a dominant race. Greece po, no? Dominant race similar with what he experienced with Peter kasi he being a Jew and being going by the book, nagtatalo sila. Yes, nagtatalo. In fact, Correct. kahit sa pagkain, di ba pinakita na nga na malinis na lahat, di ba? Oo, correct. Pero we have Di to control. Okay. So tuloy na natin. And then Deuteronomy 32:5, sinabi din na warp and crook generation yung mga tao. Na sinabi dito na being a believer, not to smolder in their discontent. Dapat po ay maging grateful tayo of the things that we have received. Ano na pala tayo? Alas 10 na. Now, let us check the experience of Paul na lang one by one para at some point kung may complaint pa tayo na wala na baseless si Paul pa lang yan, Pastor, Di ba sabi nga nila, kung magko-complain ka, ihantulod mo sa Panginoong Hesukristo. Ito, si Paul pa lang tayo. Okay. So, sabay-sabay tayo sa verse 24. From the Sabay-sabay tayo Jews, lahat. Okay. say 1, 2, 3. From the Jews, 5 times, I received 40 stripes minus 1. 3 times. 3 times, I was beaten with rods. Once, I was stoned. 3 times, I was shipwrecked. A night and a day, I have been in the deep. In journeys often. In perils of waters. In perils of robbers. Sa mga In bandits perils of my own countrymen. In perils of the Gentiles. In perils in the city. In perils in the wilderness. In perils in the sea. In perils among false brethren. In weariness and toil. In sleeplessness often. In hunger and thirst. In fasting often. In cold and nakedness. O, Sister Joy, kaapoy pa? Kaapoy pa. Unang salang tinamaan ba? Kaapoy pa ba? Dili na, no? Dili na. Sabi doon sa presentation ko kanina, si Paul is also suffering with his countrymen. So, but in that, he remained faithful and devoted in the service. I hope we can also catch the same Yes. vigor in terms of our decisiveness
na although may mga complaint tayo, natural man yun, pero ilagay natin sa tamang perspective. Context. Yes. Going back lang to doon sa sinabi ni Paul na he's suffering with his countrymen. One of the Poodle leaders said that whether they're going to throw me like trash or they're going to praise, I am used to that. Yet I am a leader that wanted to be reminded to be a working leader for the benefit of my people. What I am saying is that i-welcome na natin lahat, no? I-expect na natin lahat na may magki-criticize sa atin, Yes. may magpupuna sa atin, pero magpapatuloy lang tayo sa ating ginagawa na ministry at saka Yes. sa ating pagtatrabaho, no? Tuloy-tuloy lang natin na isasagawa yan. Now, gusto ko lang mayroon akong napanood din na isang na parang clips lang din sa YouTube na, di ba naging problema sa atin, Brother Edic, nung time ba yun, na binubuksan yung mga bagahe? Opo. Binubuksan yung mga bagahe na pagkatapos ng na-impake, binubuksan pa din. And there was an order dapat na for us mga OFW, kapag dala-dala na natin yung mga bag natin na may mga dalang sibuyas, may dalang sibuyas ako that time, wag nang buksan kasi sabi nung isang leader, sabi niya, dumaan naman yan sa scanner nung pinanggalingan nila, di ba? So bakit kailangan pang buksan? Pero technically, Pastor, kumpara sa ibang bansa, maluwag pa sa atin. Okay. Mas Oo, maluwag. true. Yung Very mga true. goods katulad ng TV, sa India, may taxable talaga yan. Sa atin, wala. Ganun Maluwag ba? sa atin, no? Kumpara lang, sa London, Mm-mm. pagka may dala kang mga hotdog, hindi mo may papasok yan. Yung mga hotdog na galing Pure Food, something like that, mahigpit sila. Oo. Sa ano? At least tayo, Kung titignan mo, technically, maluwag pa sa atin. Kumpara. Kaya Sa lang, nung ano? mga time na yun kasi, nagpapasikat sa immigration dahil ang dami na nilang Complaint. reklamo, no? Complain. Sa Hong Kong, Pastor, kahit yung Oo. yung hand carry mo, binubuklat yan. Oo. Mahigpit sila. Kahit hand Mahigpit carry, sila. kahit dumaan ng scanner yan. Bukas ang ano mo. Lalo na nung panahon ni Duterte, maluwag eh. So minsan minsan yung mga complaint pala natin ay outburst lang ng emotion natin without understanding of the existing policies and rules. So kung titingnan pala natin in a wider perspective, mga ibang bansa pala masyadong Yung mga Indiano, nagtataka sila, pwedeng magpadala ng TV, pwedeng magpadala ng mga electronics na galing dito sa India, mahirap. bawal, no? Bawal. taxable sila. Okay. Isang kagandahan na rin yun, tatangkilikin mo ngayon yung Produkto nila. yung produkto mo. Kaya sa India, nakita mo, nagpa-prosper sila ngayon. Kasi nga, galing na doon, kahit ang Tesla, halos parang doon na rin gagawin. Ibahin mo Pilipino. Mas galing sa ibang bansa, mas gusto nila kaysa sarili nila, di ba, Pastor? Yan na nga, Yun ang ganun mentalidad natin eh. Kahit advantage Nike galing sa China Mall. May advantage kasi yung economy dahil nag-grow ang economy pag doon ka bibili sa atin. Ang problema lang kasi yun na nga, nag-grow nga. Paano mag-grow? Hindi pa rin mag-grow kahit i-rule nila yung ganong sitwasyon katulad sa India. Ang problema, korapang gobyerno korapang mga Hindi kasi, yun na lang yung sinasabi ni Pastor dapat may ngipin. May ngipin. Bukod sa may mukha ang batas, may ngipin dapat. Hindi lang mukha, 'di ba? Ang nangyari kasi sa Pilipinas, mukha lang. Walang ngipin, walang implementasyon, 'di ba? Ito nga recently, 'di ba, yung sa bus lane, sinong dumaan? Senador, o 'di ba? Ano bang Dumaan. Oo, dumaan siya. Bawal 'yun. Hindi ka dumadaan doon. Ano ba yung senador ngayon? Yung may number 7? Kapatid ni Gatchan yan. Si ano? Exactly. Lito? Ha? Zero. Kasi Gatchal yan. Gatchan yan, Sunny. Sino ang pangalan? I-reveal ang pangalan. Sino yan natin? Ano apelyido? Escudero. Escudero. Which is
Chis Escudero. Hindi, pangalawa na yan. Pangalawa na. Nauna si Eh, Chis siyang- Escudero. Si Escudero nga ang nagpapasabi Hindi. na gusto niyang malaman kung sino yun. Hindi. Siya yung nauna. Yung driver daw niya dumaan. Hindi daw, hindi, yung Itong gamit number 7 daw. na galing sa airport. Galing sa Oh, airport. yan. Gatchalian yan yata, alam ko. Oo, Gatchalian. Sabi ko nga sa'yo, dalawa na yung senador na dumada. Oo. Pero Yung hindi complaint, naman yung senador mismo. Ginamit Yung- lang yung pangalan ng yung complaint ba yan, Your Honor, ay may ebidensya? Meron. Naka-CCTV, pastor. At saka yung unang driver, tumakbo pa. Pinatigil siya, tumakbo. O, di ba? Kaya nga sabi ni Chis Escudero, ano ko yung driver na yun kasi bakit siya tumakbo? O, di ba? Nagkamali. Yung driver na yun. Okay Matras po. pa, di ba? Matras pa siya. Oo, umatras, tapos tumakbo. O, di ba? Ganyan ang Pilipino. O, di ba? Oo. Baka, Your Honor, hanggang bukas nga tayo nito, no? Kasi sabi ni Sister Joy, Oo. kapag sinasabi niya yung kanyang complaint, Complaint baka hanggang bukas daw. pa Isa tayo. pa lang sinabi niya, pastor Sabi niya nga, di ba, umpisa pa lang tinamaan na siya. Antayin mo sa susunod na Martes, Sister Joy. Pangalawa na. Kaya ang gusto kong sinabi ni Apostle Paul, hindi pa umaabot na dumadahan na Yes, dugo na, natin. Yeah, hindi pa naman Kumbaga, nawaabot. Kaya, May mga complaint din, Pastor, si Apostle Paul, nagko-complain. yeah, mayroon. Sa mga Kasi sulat niya. yung karamdaman niya, di ba? Oh, Hindi, exactly. sino yun? Si yung kasama niya dati, si Barnabas? Si Barnabas. letter D, si Barabas. Ay, Barnabas. Barnabas, di ba? Dorcas? Si Dorcas, di Hindi ba? ba Nag-complain yun, siya, di ba? iniwan siya ni Dorcas. Hindi, pero di ba yung sakit ni Apostle Paul na kinumplain niya sa Panginoon? Sinagot siya ng Panginoon, di ba? Oo, kinumplain niya, oo. Yes, At- nag-complain siya, pero sinagot siya. Oh, that is one thing pala. Kapag may complaint tayo, unahin natin si Lord. Sabihin Yes. natin sa kanya. Yan naman yun Ako, ang pagkakaintindi ko, walang problemang mag-complain, basta kanina mo, sa Panginoon, may bigay yung complaint mo, kasi siya lang Yes. naman ang may magagawa sa complaint mo. No. Narinig mo, Sister Joy? Oh, complain. Joshua, alam niya yun. Kahit Yes, na, alam niya yun. Alam niya. Kaya relational dapat. I mean, ito dapat Yes. ma-develop sa atin kapag nabubuo yung mga complaints sa buhay natin. Relational ang approach. Kay Lord natin sasabihin. Alas 10, ano na po, 11:10 na dito. At just Pastor, ay close na tayo, uwi ka pa. Magko-close na si Sister Fe ng prayer. Sige po. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. We honor you. We give you praise, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-aralan namin ito sa gabi nito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Father God, ingatan niyo po si Pastor June sa kanyang pag-uwi, Panginoon, and we speak blessing kay Sister Joy, ganun din kay Ate Josie. Salamat po, Panginoon, sa provision niyo. Bigyan niyo po kami, Father God, ng masarap na tulog, Panginoon, hanggang sa magising ulit kami bukas para sa inyong mercy and grace na ibibigay niyo. Salamat po, Father God. We honor you, we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen po. Amen and amen. Picture. So, Picture. Nauna na po. Nag-send na ako ng picture. may picture na. Praise the Lord. Okay, kailan tayo Sister magkita Joy. si Sister Joy para sa birthday celebration? Good night, Sister Joy. Good Sister night. Joy. Good night Good po. night. Night po. Kumusta Sister Laila, Sister Joy? Ano na? Papasok na siya, Pastor. Pero yung nanay niya, nawala Yung na. sana niya na ano daw yung cremate. Oh. Mm. Okay po. See you again. Okay. Bye-bye. Bye, everybody. Bye-bye. God bless. Pastor, pasend yung number ni Sister. Okay. Ngayon na, isi-send ko kay Sister Faye. Salamat para Bye-bye. masundo. Okay po. Bye-bye.